Eh, ano ka paglilingkod ko sa'yo? Anong plano mo? Sasali sana. Kailan ka sasali? Kailan mo plano? Ngayon. Ganon kadali magpa-join. Kumbaga, sa mundo natin, sa pagdi-network, huwag ka pong maging boksingero. Pag masyado kang boksingero ng gusto mong pera, papasok lahat at hindi ka marunong tumulog pababa, hindi ka lalaki sa networking. Kahit anong sitwasyon, depende lang sa perspective ng tao kung paano mo siya i-enjoy. Kung mayroon mang one word akong maano sa inyo, if you want na lalo pang mag-excel, disiplina kayo. Disiplina sa lahat. Disiplina na i-improve ka rin sa sarili mo, marunong ka lang magbasa ng libro, disiplina na hindi ka lagi nasa comfort zone mo, pinupush mo rin ang sarili mo sa limits mo. And eto pa, kahit gaano ka lang kita, huwag mo na magbago ng lifestyle. Wala naman masamang kumain sa masasarap, huwag lang araw-araw. Thank you! Siguro, kung ang tanong mo paano ako umangat sa lahat, parang ganito pare. Kung maglalaro ka ng basketball at medyo magaling ka, sumali ka sa first runner-up. Huwag kang sumali sa champion. Kasi pag sumali ka sa champion at nag-champion yun, wala kang kwenta. Pero pag sumali ka sa first runner-up, nag-champion yun, lahat ng attention na sa'yo. Apply, paano mo fino-formulate na, alam mo, sometimes hindi pa siya visible, pero naisip mo, parang pwede siya mag-work, pero sometimes may hindrance na bakit hindi mag-work. Paano mo siya sinisimulan? Lahat naman kasi mag-work. Kaya man lang meron hindi nag-work kasi nag-quit ka. Kasi hindi mo tinitiwalaan yung proseso. We're always expecting na after doing something na bago, we're expecting it to be perfect. Na reality, wala naman talagang perfect. Papalpak, mamamali, magkakaroon kayo ng argument, magkakaroon kayo ng tutuloy ba natin ito or hindi. Pero pag tinuloy mo, design yun na talagang magiging maganda yung pupunta. Pero what if yung company na up yung magkasara, ganun? Hindi naman kasi hindi naman nagsara yung sarili mo eh. Magiging yung learnings mo, dala-dala mo na yan eh. Mas magiging mature ka na mamili ng susunod. Mas magiging mature ka na sa mga decision makings mo. At yung kadugtong yun eh. Kumbaga, yung future mo, kadugtong pa rin siya ng past. Para mas maintindihan mo yung sarili mo, i-connect yung dot mo pa atras. Maiintindihan mo yung journey mo. Na bakit nangyari sa'yo, yung nangyari sa'yo. Kahit pa ulit-ulit siya, lalala siya eh. Lalala siya ng lalala na ikaw na mismo sabi na ayaw mo nang maulit. Hanggang kulang pa yung sabi ko lagi sinasabi, if hindi ka pa natuto, dagdagan mo sakit. Kaya nga sa totoo lang, if you have a problem, namnamin mo yung sakit. Huwag kang magbisyo. Kasi ang bisyo, nagda-numb. Iinom ka ng beer, iinom ka ng alak, magna-numb eh. After numb, feeling wala ka ng problema. Pag nawala yung tama ng alak, hahanapin mo ulit yung alak. Ang pinaka-perfect na gawin mo, namnamin mo na yung sakit. Bakit kayo naghiwalay? Bakit ganito nangyari sa'yo? Bakit ka nalugi? May kinita kang ganito, nauubos. Namnamin mo. Apihin mo sarili mo para sobrang sakit na yun. Nang masasabi mo sa sarili mo, hindi na ito mauulit sa akin. Same effort ang nilagay nila. Both yung skills nila, same. Yung pag-iisip, yung attitude, lahat same. Bakit itong taong to, si tao A, umangat, si tao B hindi? Kasi may kanya-kanya tayong journey. Hindi naman ibig sabihin na nauna akong umangat, hindi ka nakakangat. Magkakaiba naman ang story ng lahat ng tao sa mundong to. Ultimo magulang mo, dinisign sila eh, na sila magtuturo sa'yo. Actually, pinaka-ayaw mo sa parents mo, yun ang pinaka-next level na tinuturo sa'yo. Parang next level? Pakiulit niya ka kung ano yung pinaka-ayaw mo na ugali ng magulang mo, yun ang tinuturo sa'yo. Kaya yun ang pinili mo, inilagay sa'yo yan, kasi yun ang dapat mong matutunan. Pag natutunan mo yan, you will be on your next level. Yun ang dapat kong hindi gawin? Ganun. Yun ang dapat mong matutunan. Or yun ang dapat na pinapasa sa yung skills. Dapat i-improve mo pa. Eksakto. Yun mismo yun.
kasi naglagay ng ano na akin yan, ako may-ari dyan. Kaya ka nasasaktan. Parang ganito. May isang bisita. Pumunta siya sa isang hari, king. Sabi niya, oh king, ba't ganito lang bahay mo? Wala ka man lang gamit. Ba't wala man lang ganito, ganito? Alas yung walang gamit, halos upuan lang. Tapos, alam sabi ng king, ikaw, bakit wala kang gamit? Sabi nung bisita, bisita lang naman ako dito eh. Sabi nung king, bisita din lang naman ako sa mundong to eh. Dadaan lang din naman ako, aanin ko yung mga gamit. We're just all passerby sa mundo. We don't own a thing. Pinanganak kang hubad, mamamatay kang hubad. Ba't ka nasasaktan kung meron kang mga dating gamit na nawala? Ba't ka nasasaktan kung dating may close friend mo na nawala? It's just part. Sino man nagsabing sa'yo yan? Ikaw lang naman nag-isip na sa'yo yan. Kaya ka nasasaktan. Pinakamabigat ko, dumadayo sa point na gusto ko nang mawala sa mundo. Kasi parang feeling ko wala na ako kailangan pa matutunan. Kaya lang, hanggang nandito ka pa sa mundo to, may dapat ka pang matutunan. Yun lang ang bumubulo sa isip. Kung meron kang haters, they're still your silent fan. Kaya kanila naging hate kasi nakikita nila nangyari sa'yo. Therefore, sinusundan ka nila. Bakit ka nila sinusundan? Kasi fan ka pa rin nila. Ngayon, ba't ka maiinis kung may mga haters ka? Yung isa sila sa mga tagahanga mo. Magkaibang category nga lang. Nandito ako it's about acceptance and appreciation. It's not about control. Okay, how do you reconnect with yourself? Grounding. Connect ka sa nature. Maligo ka sa beach, maglakad kang nakapa sa lupa. Magkaroon ka ng silent moment sa life mo. Walang cellphone, walang wifi. Mabubuhay ka ba sa judgment nila? Di ba ang pinaka-importante, kung anong nasa loob mo, what is your inner world will be your outer world. Kung masaya ka sa loob, magiging madali masaya yung nakapalibot sa'yo. Namili ako ng lahat ng kailangan. Bag, sleeping bag, tents, shoes, jogging pants ba tawag doon? Hindi ko alam. So, binili ko lahat ng kailangan. And isa lang na-realize ko, nung nag-networking ako, ang dami kong ginibap. Ang dami kong pwedeng puntahan, mga parties, mga gimmick na hindi ko pinuntahan at ginibap ko. Pero sulit pala. Kasi ngayon, lahat ng maisipan kong gawin, kayang-kaya kong gawin, at kumpleto pa sa gamit, hindi ka pa nag-iisip kung mahal o mura, basta pag gusto mo, bibili. Yun ang buhay na nag-aantay sa'yo. Pag pinaglaban mo, yung mas importante kaysa sa gusto mo. Ganito ang pag-multitasking.